Simula sa Lunes, lahat ng marked government vehicles hindi na maaaring dumaan sa EDSA busway. Samantala, driver na gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla, nakipag-ugnayan na sa MMDA. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Angelic, simula sa Lunes ay ipagbabawal na sa EDSA busway ng mga government vehicle na walang kinalaman sa emergency services. Ito'y matapos nga nabawasan ng DOTR yung mga otorisadong sasakyan na makakadaan na lamang sa busway. Kaugnay nito, Angelic, hinihintay natin sa ngayon yung pagharap ng driver na gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla. Kusang loob na nakipag-ugnayan sa MMDA ang driver na nahuli sa EDSA busway kahapon at gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla. Ayon kay MMDA Chair Romando Ortez, magtutungo ito sa kanilang opisina ngayong araw. Dahil pinalagpas sa busway kahapon, ngayon siya papatawan ng 5,000 pisong penalty. Pero kailangan munang patunayan na ito talaga ang driver na nahuli sa busway kahapon. Hindi naman po yung mismo may-ari ang nag-reach out sa akin. May kaibigan po ako na nag-reach out sa akin. Pa-identify natin sa enforcer na siya po talaga yan. Baka naman sacrificial lamb lang ito. So, papa-identify po natin yan sa enforcer at pag talaga pong na-identify na siya, ay i-issuehan po natin ng ticket. And again, as I've said, i-report po natin yan kay Senator Revilla. Ibibigay rin ang pangalan nito kay Senator Revilla at siya na ang bahala kung magsasampa siya ng kaso laban sa driver na gumamit ang kanyang pangalan. Sa parte naman ng MMDA, hindi pa alam kung hanggang kailan ang suspensyon ni MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Lebrija. Pero posibleng tumagal ng hanggang 2 linggo ang kanilang investigasyon ukol dito. Partikular na iimbestigahan ang umuray paglabag ni Lebrija sa Data Privacy Act nang ilabas nito ang impormasyon o pangalan ng nahuli sa kanilang operasyon, hindi pagbeberipika ng natanggap na impormasyon at pagbibigay ng kortesiya sa opisyal na wala naman sa polisiya ng MMDA. Hindi pa rin alam sa ngayon kung ano ang posibleng kaharaping parusa dito ni Lebrija. Sinagot rin ni Artes na hindi dahil sa banta ng pag-recall sa kanilang budget ang dahilan kung bakit humingi sila ng paumanhin kay Senator Revilla. Aniya ipinaglalaban niya ang kanyang tauhan kung tama, pero sa isinagawang inisyal na investigasyon ay may mali si Revilla, kaya naman hindi dapat ito konsintihin. Nakipag-ugnayan na rin si Ako Bicol Party List Representative Christopher Co sa MMDA para malaman kung sino ang natikitan nilang driver kahapon at may gamit ang kanyang expert ng protocol plate na may numerong 8. Dahil dito tututukan na ng MMDA ang paggamit ng mga peking protocol plate. Dito po sa investigation na to, titingnan din po namin yung mga lapses sa operational procedure namin. Kasi I understand na yung pong illegal na paggamit ng mga protocol plates, dapat po automatic kinukuha yung plaka. In fact, nag-issue na rin po ang pamunuan ng Kongreso na nagsasabi na wala po silang in-issue ng protocol plates at illegal po kung sino man yung gumagamit. So, titingnan po namin mabuti kung ano po yung dapat namin gawin. Pag nakakita po ba kami ng protocol plates, ano ang pwede namin i-issue na violation, ano po yung dapat namin gawin insofar as yung mismong plaka is concerned. Pero simula sa Lunes, wala ng government-marked vehicle ang makakadaan sa busway na siyang unang polisiya at naaabuso ng iba. Sa sulat na ipinadala ni Transportation Secretary Jaime Bautista kay MMDA Chair Romando Ortez ito lamang November 14, nagkaroon ng klarifikasyon na limitado lamang sa mga on-duty na ambulansya, bombero, PNP vehicles at service vehicle na may kinalaman sa EDSA Busway Project ang exempted na makadaan sa busway. May ilang opisyal ng gobyerno ang pinapayagan dumaan sa busway pero hindi dito kasama ang mga senador at kongresista. Maaari lamang magbigay ng assistance sa busway para sa mga may protocol plate number 1 to 5 o ang Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Supreme Court. Sa ngayon po, doon po sa listahan na ibinigay ng DOTR, hindi na po kasama yung clearly marked government vehicle. So, again, through you, ina-announce ko po doon po sa aming mga kasamahan sa pamahalaan, hindi na po pwede ang clearly marked government vehicles sa bus carousel. Although we will not be strict dahil po kailangan pang i-disseminate yung information na yan,
pero starting Monday, i-enforce na po natin na bawal na din po ang clearly marked government vehicles sa exclusive bus lane po natin. Angelique, sinabi din dito ni Chairman Artes na posibleng sa Lunes ay i-aanunsyo na nila kung tuluyan na bang tatanggalin yung window hour sa number coding dahil napapansin na nga nila yung pagsikip ng trapiko lalo papalapit na ang Kapaskuhan. Angelique. Okay, Karen, balikan natin yung driver na gumamit ng pangalan di umano ni Senator Bong Revilla. Meron na bang inisyal na impormasyon kung siya ay pribado o isang public official? Yes, Angelique, sa ngayon naghihintay tayo ng abiso ng MMDA kung dumating na ba siya dito sa kanilang opisina. Hindi kasi pinayagan, Angelique, ang media na i-cover yung kanyang pagharap dahil nga sa privacy na rin. Pero nangako naman ng MMDA na magbibigay sila ng general information kung pribado ba o isang public official din ito. Angelique. Okay, meron bang paraan ng MMDA na malaman on the spot, right there and then, kung peke ang protocol plates na ginagamit ng isang sasakyan o lahat ng protocol plates ay hindi talaga otorisado? Yes, Angelique, ayon kay Artes, kay Chairman Artes, natanong natin yan kanina, yung mga protocol plate na nirelease ngayon ay may mayroong mga QR code. So from that ay maaari nilang makita kung expired o peke at makikipag-ugnayan kaagad sila sa LTO. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Karen Villanta.